We are not conspiracy theory. Ang AstraZeneca, Pfizer ay nag-withdraw na po ng kanilang mga bakuna sa buong mundo dahil inamin nila na ito ay nagkukos ng mga side effect. Don't try to God. Wala nang time. Di bali nang magsimula muli, huwag lang magpatuloy sa pagkakamali. I just want to give you some background kung ano na po yung nangyayari sa mundo ngayon para magkaroon tayo ng courage na patatagin at palakasin yung pananampalataya natin sa Panginoon. So gusto ko lang po kayong inform, baka hindi po lahat ay na-inform na. Ang ating pong Department of Health may nakapagkaisa na po sa World Health Organization. Pagka sinabi po nila na mandatory lockdown, mandatory vaccination, mandatory so on, so forth, lahat tayo kinakailangan sumunod kahit ang government natin. Alam niyo po, this is the fulfilling ng Bible prophecy na time will come, magkakaroon na lang tayo ng one world government, one world religion. So malinaw na nandito na po tayo sa talagang nakikita nating pagbabalik ng Panginoon. At ang nakakalungkot po na ito mga kapatid, gusto ko pong maunawaan nyo that there is corruption talaga sa government natin. Kasi ang inilagay po nila bilang representative World Health Organization ay hindi kilalang tao. Hindi po binoto ng tao. September po naganap yung pakikipagkaisa ng DOH natin sa World Health Organization. November 2023 nagkakaroon po ng hearing sa Congress with Chairperson Fernandez. Doon time na yon lahat ng FDA, DOH, lahat ng may kinalaman sa pharmaceutical pinatawag at hindi nila alam kung sino ang representative nila. And then may lumabas po na video from YouTube na yun nga, may dumating na taga-Pilipinas sa World Health Organization para i-representa na tayo ay nagsasubmit sa kanila. Alam niyo po, ang effectiveness po nito ay by June 2025. Mga kapatid, we have limitation na. Get right to God. Wala nang time. Kung noong 2020, nakalabas pa tayo dahil may mga QR code pa, may mga quarantine pass pa, this time hindi na po ganun. At alam po natin na ang Kongreso sa batas natin matagal umusad. Do you believe? June 2025, tingin nyo po yung inihihiring po sa Congress ay mahahabol yun? Baka bago matapos yung hearing na yun, bago dumating sa Senado, na ipapatupad na yung batas. Alam niyo pa yung flirt, dapat po magla-lockdown na tayo. Yun nga lang, nagpatawag ng hearing sa Congress at nabuko yung mga sekreto ng DOH. Na yung bilang pala ng mga cases sa flirt ay galing mismo sa World Health. Ibig sabihin, nagbibigay lang sila ng data para takutin yung mga tao. Ang AstraZeneca, Pfizer ay nag-withdraw na po ng kanilang mga bakuna sa buong mundo dahil inamin nila na ito ay nagkukos ng mga side effect. Maraming namamatay, myocarditis, blood clotting, heart attack. Kaya hindi kayo nagtataka yung mga healthy tao biglang bumabagsak. So noon pa yan, maingay tayo dyan, pero ngayon lang sila umamin kasi kung kailan naturukan na, marami nang naturukan, marami nang namatay. At salamat sa Panginoon, meron na tayong boses sa Kongreso. Patuloy po natin ipag-pray na nawa mahabol pa natin. Dahil kung hindi na, be ready. Kung nahirapan kayo noong 2020, this coming June 2025, nawa ma-extend. Pero kung sa akin lang, I will use this time to prepare spiritually. No time to play. No time to take arguments sa mga taong sinasabi nila conspiracy theory. Sige, conspiracy theory. Actually, tayo may napatunayan na tayo since 2020. We are not conspiracy theory. Dahil yung tinayuan natin sa pulpito at sa social media nangyari. Hindi na ito yung time para magtalo-talo tayo. Ito na yung time para magmahalan tayo. Kung meron nagkamali, patawarin. Kung merong nadapa, intindihin. Ang mahalaga ngayon, magsimula tayo. Di bali nang magsimula muli, huwag lang magpatuloy sa pagkakamali. Amen?